Yan, dadaan ng bawal. Which is, punta ng school, punta ng birthday. Lahat yan, dadaan sa bawal. Lalo na kapag, ano na, pag na ito, kapag Abril na, kasi sa Abril, excuse me, sa Abril, ano na tayo, bawal na e-bike. Sa Aurora Boulevard, Katipunan, pa, lahat ng dadaanan ko bawal na. Society, kailangan na natin bumili ng Gogoro, yung mamahalin. Hindi ko pa rin talaga papabayaan ano e-bike kasi e-bike is life, you know. Pero kung magagawa ng paraan ni ni Atty. Artes, MMDA, lahat, just allow us sa Marcos Highway. May lisensya naman kami. Parang bukas palikod ko check natin mamaya pag-akit. Allow us sa Marcos Highway as sa mga highway thoroughfares, major highways, kasi look, may lisensya kami, matulin motor namin. It's just so happen na yung binila namin is illegitimate importer, illegitimate na DTI accredited, illegitimate, ang daming illegitimacy. Kasi parang bisikleta lang to na in-import so yeah, pero hindi naman porke illegitimate to is hindi na to mahal. Ginastusan pa rin namin to. Hindi nga lang kasing mahal ng Gogoro. Gogoro is almost 300,000 Hindi pa natin alam kung ano mga options na meron sila para lalong magmahal. Baka may mga insurance scheme pa yan. So 300,000 para sa e-bike. Ano ba ang bibili mo sa 300,000? Well, if I have 300,000, I will still buy Gogoro kung that's what it takes. Pero for now, yun ang meron tayo Ito meron tayo Ito gagamitin natin. And also, hanggang saan ba Metro Manila? Sa bagay, when the time comes, dadaan talaga ako Metro Manila, kagaya ng lakad ko ngayon. Not Metro Manila, ng Aurora Boulevard, kagaya ng lakad ko ngayon. Pag may MMDA doon sa pool. Kaya MMDA, we are responsible drivers naman. Please, kahit gamitin nyo na lang yung existing law, gamitin nyo na lang yung doon na lang kayo magsimula, yung L1, L2, L3, doon na lang kayo magsimula. You don't have to ban everybody, you don't have to ban lahat ng mahihirap. I mean, just because we can't afford Gogoro, bawal na kami sa highway. So mapipilitan kami either that or pili kami ng motor. What is the reason ba nag-e-bike kami? Matipid. Not to mention, it's good for the environment. Never mind paglabas mo ng bahay. Doon pa lang sa bahay, pag nag-start ka, okay, yung tulog, hindi maamoy yung tambutso mo. Yung pinagkagastosan sa washing machine, sabon, kuryente, tubig at downy, hindi mangangamoy usok dahil magpapainit ka sa umaga. Hindi ka naman aalis sa umaga tapos sibat ka agad, di ba? Painitin mo muna yan. Mga ganon Yung taas ng gasolina, magiging masakit yan sa
pangkaraniwan, ordinaryong mamamayan. Sino ba gumagamit ng e-bike? Hindi ba siya mga retired, mga tao na magtitipid sa gas? Diba? And kapag ba retired and mahirap nagtitipid sa gas, hindi na ba dumadaan ng highway yan, di ba? It's just a matter of being responsible. Sabi nila paano mahuhuli kung walang lisensya, ma-apprehend walang lisensya, paano bigyan, etc. Ganyan. There's always a way. If there's a will, there's a way. There can be a way. A matter of education lang yan eh. Bakit sa Quezon City, nung dumaan ako doon, hinuli ako, nakabike lang ako Sabi ko, bakit Sabi nga gano'n, inanapan ako lisensya. Sabi ko, bakit Kasi wala kang helmet. Sabi ko, okay. Dapat may helmet pag dadaan dito. Sabi nga gano'n. Sa matter of education. Meron akong helmet, hindi ko kasi masakit yung velcro sa anit. Meron pa akong isa, nahulog ni teacher kasi nga hindi niya nilak sa leeg. Nahulog sa highway, gamit namin yun nang naka-e-bike kami. Siya wala ang gamit na helmet. Pero since I was educated, edi I can make an effort na tiisin yung masakit sa ulo na helmet ko pang bike. O baka mag-bonnet ako, etc. Ganyan pwede kong gawa ng paraan kung talagang i-enforce. That's what I'm saying. Na kung problema nyo ba, may batang nag-drive ng e-bike. Di yung bata na na-apprehend nyo, hanapin nyo magulang. Diba? I-educate nyo yung bata, sabihin nyo, asan yung magulang mo, boy? Alam mo ba na delikado, ganito, delikadong magmaneho. Giro mo, hawak mo buhay mo, buhay ng angkas mo, buhay ng ibang tao pag may nadisgrasya. Kailangan at least ganito yung edad mo. Pwede naman yun eh. Ako pinapirma ako sa papel, kinuha ng lisensya ko. Pinicture nila yung driver's license ko. Doon sa Aurora putang ina, shit. Kung nakita yun dun sa driver's license, side mirror, side mirror, maka-order na nga, baka madisgrasya pa ako nito. Side mirror ko kasi hindi ang tawag nito, hindi siya walang grado, kaya hindi mo kita yung malayuan, kailangan kang lumingon-lingon pa. Nakita mo yung mama na yan ka e-bike? Sige nga. Nakaharang ba siya? I'm sure meron mga laws na hindi sila nako-cover. Pero it doesn't mean na hindi nila kailangan transportation. May helmet naman siya yung pang construction. Baka nga sa construction pa siya nagtatrabaho. Meron mga akong nade-deliveran na may edad na, matanda pa sa akin, nasa construction. Umusina na nga may edad na nasa construction. Okay, tanda pa sa akin, ilang taon na ako pero nasa construction. At ewan ko lang kung ano yung service niya. Kung mag-i-e-bike siya, tingin niyo ba sa construction kaya niyang bumili ng ng Gogoro, yung 300,000? Good luck. Baka nga tanghalian hindi pa umabot ng 300. Tanghalian, hapunan na, sama na pamilya. Kasi magkano na naman araw ng construction. Kaya bumili ng 300,000 na Gogoro. Kasi Gogoro lang yung tipo ng e-bike na mapapa-register mo para magamit mo ng matino. Makarating ka sa paroroonan mo nang hindi mag-aagam-agam na i-impound at i-225 ka ng MMDA. Kailangan talaga lumingon sa ganitong side mirror. Kailangan na umorder ng side mirror. Anyway, so yun ang sinasabi ko.
Sarap ang naka-e-bike kung alam lang ng ng mga nakakotse na sarap ang e-bike. Hindi nila sila artist. Hindi sila magdedesisyon ng ganun-ganun na lang. Especially kung sila mismong gumagamit, sila mismong napagamit. Hindi sila gagawa ng ganong ka-harsh na decision. Ang harsh na decision nila ban all sa highway. Wow. Asan na yung Evida Law? Asan na yung 11697 Republic Act? Asan na yung L1, L2, L3 law? Nabaliwala na lahat. Dahil lang sa merong nag-viral na hate video. Hate video sa mga e-bike. Huwag niyong i-hate ang mga gumagamit ng kaming mga e-bike. Makakatulong kami sa environment. If not pansarili lang. Meron bang nagmo-monitor ng Metro Manila ng pollution pollution level ng Metro Manila? Meron ba? Kung meron man, nyo ba? Batid nyo ba kung gaano na tayo ka-polluted? Tapos kaming mga gumagamit ng electric vehicle, kami pa yung aapihin. Di ba pang aapihan? Meron na existing batas. I-enforce na lang. Bakit gumawa pa ng bago? Gumawa pa ng bago na i-disregard nyo rin sarili nyong batas. Siya nga merong batas para anyways. So L3 may lisensya, may rehistro, pwede na sa highway. L2 may lisensya, may rehistro, may helmet, pwede na sa highway. L2 may helmet, may ang L2 may helmet pero bike lane. Okay, walang lisensya, walang rehistro. L1 ganoon din, bike lane din, may helmet. At least bicycle helmet. Tapos, di ba? Ano ba yung basihan ng L1, L2? Yung speed. Pag 50 and above, L3. Pag 50, 25, L2. 25 to 50, L2. Ang up to 25, L1. Ano pa? Lang, simple lang wala namang dun Mabilis tong e-bike, lagpas to ng 50 kilometers per hour. Ngayon pa lang 50 na ako. Actually minus 10 yan pero sige kaya ko pambilisan Mabilis tong e-bike na to. Kaya e-motorcycle ang category niya ito. Kaya nito makipagsabayan sa normal na motorsiklo. And distance wise, malayo din nararating nito kasi na to, lithium na to, in-upgrade na to.
Kung ako lang, magbabike lang ako eh. Ang alam mo ano dito, yung mga ganitong lakad. Alam nga lang magbike ako, pupunta ako ng birthday, di pawis na ako. Alam mo magbike ako, susunduin ko si teacher. Di ba? Katulad kanina, nag-aaya siya magpunta ng NTC. Oh, samahan ko siya, kung di lang ako nagtatae. Tatae ako sa ratyang ko. Tsaka masakit ang ulo eh. Kaya di punta kami LTC. Samantala napunta na pala kami LTC nung isang linggo. Kabalik lang kami. Kaya mga ganong bet. Ayan yan, 60 kilometers na Tulin to. Kaya wala magtulin kasi delicate. Masarap magtulin. Yan na, ilan na 18 na. Minus 10, 70. Tulin to Kaya ang motorcycle na to eh. Yan bilisan ko pa. Ilan na? 90, 80 na yon. Pasok na to sa motorcycle. Motorcycle speed. Kaya lang syempre, ingat. Yan, tulad ng sa una namin, nag-U-turn doon, ingat lang. Pero hindi mo ako pwede sabihin na, ay, mabagal yan, delikado sa highway yan, no. Ang delikado sa highway, yung hindi edukado sa highway. Ang delikado sa highway, yung, kamote, puki ng ina mo, itatawid hayop. Ayun, ang delikado sa highway. Ito pa, Yan ang delikado sa highway. Ayun na. Sabi na bakit bawal? Kasi mabagal. Kasi hindi sumusunod. May mga hindi sumusunod. Pero hindi lang e-bike ang hindi sumusunod. Lahat. Maraming hindi sumusunod. Okay, napakaraming driver ngayon ng sample na lang kanina. Yung kakaliwa. Pero ganyan ang pagkaliwa, slowly and with signal. Yan, yung sa likod ko pa, kita ko, may hidden signal pa yung pasahero, ganun. Pag masyadong matalas kasi yung liko mo, doon yung nagiging delikado eh. Ibig sabihin masyadong matalas, masyadong mabilis, masyadong palihis. Kailangan pa konti-konti. Gagawin mo lang yung matalas kung solo mo yung kalsada. Hindi mo naman solo kalsada eh. Diba? So, it's a matter of education and yung habit mo, driving habit mo. Ganon. Okay? Grabe yung 82 pa rin, di pa nababawasan na 7 kilometers na. Saya. Saan na tayo? U-turn tayo rito. Pag U-turn, kakanan ka agad. Kaya dito na tayo banda. Ayan, kita nyo ako, dahan-dahan. Diba? Dahan-dahan lang. Oy, truck, pag hindi nakikita ako no? Pero, yan, dahan-dahan lang. Pero ito kasi, malapit lang yung ko. Malapit lang yung kakananan ko, maikli lang. Okay, ma-maximize ko yung ma-maximize ko yung tawag nito. Maximize ko yung pagkanan ko, di ba? Pero kasi kagaya sa Santa Lucia kanina, layo pa eh. Tinawid niya na, literal na tinatawid niya na yung 4 lanes eh. Mali, tapos may mga matutulin yan eh. Ako, tuling ko eh. Nagminor na ako, tapos pagpreno ko sa malapit na sa kanya, kumaskas pa yung harap at likod na gulong ko. Ganun kadelikado yung pagliliko, pagtatawid niya, pagtakaliwa niya. Maraming eh. So, yun ba, pwede ba, kapag nag-viral ba yun, yung mga ganun eh, maibaban ba yung lahat ng kotseng blue na Mitsubishi? Yun naman, di ba? Talang pwede natin gawin yan. Ayoko lang hindi ako mahilig manood ng mga hate viral video. Yan, hate manood ng gano'n. Although gano'n yung tinatangkilik.
ng mass media. Pero mahilig manood mga ganyan-ganyan. Yan ang tinatangkilik, tapos yun tuloy ang pinapatulan ng politiko. Patulan ng politiko. Kasi nga, yun ang, teka, U-turn tayo. Ay, U-turn, overtake tayo. Yun ang, saan tayo? Woohoo! Oo. Yun ang pinapatulan ng gobyerno na ngayon sa batas. O nag-viral to, o wag, common sense muna. Unless na merong dark, deep agenda ang gobyerno. Diba? That's another story. Pero kung ganito lang pinag-usapan natin, wag. Hindi dapat doon bumasi ang gobyerno sa mga viral video na nagrereklamo sa ang pangit daw tingnan, mukhang mahirap, mga trapal. Well, salamin yan eh. Salamin yan ng estado ng ng Pilipinas. Estado ng ekonomiya Pilipinas. Yan ang salamin, yung yung nakikita nyong user. Sino ba user? Mga nanay, tatid ng anak, mga tatay na retired. Buti nga retired, may tinatawag pa, paano kung tatay na hindi retired pero walang trabaho, matanda na, tapos diba, kailangan pa rin mamalengke, kailangan pa rin magpunta bumiling gamot, etc. Walang pamasahe, pero may pang charge. Siyempre may bahay, may kuryente pa, pang charge. Kaya may e-bike, meron siyang means of transportation. Mahal-mahal ang pamasahe, diba? Tsaka para sa tatay, ang mga namimili, namamalengke ganyan, lalo na pag namalengke ka yung bultuhan, ganoon, bigat. Lalo na kung may edad na, pagbubuhatin mo ng mabigat sa public transport, syempre mapapatricycle ka. Magkano tricycle? Mga ganun ba? Magkano tricycle? Ba, wala nang mura ngayon. Kung maganda ekonomiya natin, kung ng gobyerno maraming pera, tapos yun nga, kagaya ng ginagawa ng Marcos, nagbibigay ng 500 a month. Yung mga di ba, laking bagay na yan, 500 a month. Ilang kilong bigas na rin yun. Kung nag-iisa lang siya sa buhay, di bigas na yun, ulam na lang. 500, di ba? Ilang kilo yun? Sabihin mo na 50 per kilo, 10 kilo. Yung 1 kilo mo, 3 araw, tama ba? Pwede ba? Nag-iisa ka lang naman eh. 1.5 takal maghapon, baka nga 2 takal, 2 araw, hindi mapanis eh. Ang bagay niya, kung ang gobyerno tumutulong sa mamamayan na hikahos, di medyo pa tayo, meron pa tayong magandang hope and future, di ba? Kasi kung ganyan, yung mahirap ang tinarget mo, i-impoundin mo, pagmumutahin mo ng 2.5, masakit. Masakit yan, sir. Masakit yan, attorney. Siguro sa inyo, 2.5 is barya. Pero sa mga ordinary citizen na sumasahod ng ordinary sahod, ang 2.5 para pagmultahin mo dahil siya'y namalengke at kailangan tumawid ng Marcos Highway o bumaybay ng Marcos Highway, hindi tumawid, bumaybay, o Aurora Boulevard, kung saan man, o kailangan pumunta sa anak para manghingi ng pera, humingi ng tulong dahil hindi na siya sinasagot ng anak niya sa text, mga ganung bagay ba.
Wala na siyang pamasahe, e-bike na lang ang kailangan ang ano niya, tapos makukulong, ma-i-impound pa yung bike niya, di ba? Asan ang ano doon? Asan ang pagiging makatao doon? Di ba? Well, of course, maraming mayayaman na tao na inis sa mga ganon. May kotse naman sila, ganyan. Walang ano doon. Walang question doon. Gusto nila yung mala-ayala mala-ayala, mga ang datingan ng kalsada, wala silang nakikitang ditrapal, di ba? Wala silang nakikitang mahirap na na three wheels, ganyan, na mukhang luma yung e-bike, na gano'n. Yan yung mga tao na na ayaw na nakakakita ng pangit sa kalsada. Well, actually, maraming makikita ng pangit sa kalsada, totoo lang, hindi lang e-bike. And then pag yung e-bike mo, kung ginandahan mo, nilinis mo, ganyan, pinagana mo lahat ng side mirror, hindi naman kapangitan, totoo lang. Bakit ba tingnan ng e-bike? Sa China nga kung saan nanggagaling lahat ng e-bike Hindi ba't merong city sa China na lahat ng sasakyan e-bike, di baterya. Ang tahimik. Oh. Baka naman pwede tayong doon. Manilip nang makita ng ng mga liderato natin na putsang ganda tulad nito, baho. May diesel. Kung meron tayong magagawa sa re-reduce natin yung re-reduce natin yung pollution, why not, di ba? That's the Evida law. Kaya nga meron tayong Evida law para isulong, encourage, bigyan ng benefit, hindi i-charge ng 2.5. hindi kukumpiskahin. Sakit. Kukumpiskahin mo yung only means of transportation ng mga matatanda. Di bali na yung matanda rin kami, pero di bali na yung sobrang tanda, kami na lang. Kami mga Gen X. Bakit ba ako bumili nito? Para kay teacher to. Kasi teacher, ang daming reklamo yan sa katawan. Hindi pa natapos yung tagiliran niya. May talampakan. Ngayon, nakagat yung labi. Hirap na hirap yan sa dami ng mga libro, laptop, mga daladala niyan pag pumapasok. Daming reklamo niyan. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na kumuha ng e-bike para mahahatid sundo ko siya. Actually, hulugan ko sa kanya. Hindi ko to binili ng cash, second hand ko tong binili. Pag ito nawala, magbabike na lang ako. Sino maghahatid sundo sa kanya? Actually, ko pala na malapit din ng pinagtatrabahuhan, hinahatid ko yon sa umaga. Kasi kung hindi, walang masakyan ng madaling araw, call center siya Maglalakad yun doon sa barangay. Daming gago pa naman doon sa barangay. Ganong oras. Either gising na yung gago, gising pa yung mga gago, nag-inuman, or gising na. Ganong oras, alangan yung oras. Usually yung mga gising pa yung mga nadadaanan siyang skinita pag naglalakad. Kasi walang bus walang masakyan, walang tricycle, lahat. Obligado siya malakad. So inatid ko siya. Daming tulong nito. So pag tinanggal to, pag nawala ito, ano mangyari ngayon? Iisa lang bike namin. Ayaw niya rin mag-bike. Hindi ko rin mapapagamit yung bike ko sa kanya kasi gamit ko na. Diba? Ayun yung bike kasi mahirap yung sa amin, paahon. Pag uwi,
Sabi niya, tanghaling tapat yung pasok niya, tapos pagod, puyat, kasi magbabike pa ahon. Parang very ano daw yan sa kanya. So, hindi na siya magbabike. By that time naman, meron namang jeep na or bus. Pero sa umaga talaga kailangan niya ng hatid. Wala nang panghatid. Di ba? Kasi nakumpis ka na yung e-bike. Nakumpis ka na si Ebida. Sige, see you later, alligator. Dito na ako kala teacher. Tawagan natin.